Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa aksidente na nang dahil sa makapal na fog nagkarambola ang mga sasakyan sa gitna ng tulay, ngunit hindi lang doon natatapos ang trahedya dahil may mga nakawalang malahalimaw na aso na lumapa sa mga survivor. Ang pelikulang ito ay ang South Korean action thriller film na ipinalabas 2024 na pinamagatang Project Silence. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Ang mga matataas na opisyal ng South Korea ay kasalukuyang nagpulong para sa negosasyon sa mga kababayan na dinukot ng mga terorista, ngunit ang Secretary of Defense na si Hyun Baek gusto muna itong ipagliban hanggat hindi pa natutukoy ang lokasyon. Ang Deputy Security na si Jung Won-cho handang gawin ang lahat para kay Hyun Baek dahil tumatakbo ito sa darating na halalan bilang presidente. Ayaw niyang masira ang ratings ng secretary pag hindi nagtagumpay dahil maaari niya itong ikakatalo. Ngayong araw din aalis ang anak ni Jungwon para mag-aral abroad, binigyan siya ng secretary ng pera bilang pasasalamat at sa mga pagsasakripisyo nito para sa kanya. Matagal nang patay ang asawa ni Jungwon, upang mapag-aral sa abroad ang anak na si Kyungwon ibinebenta niya ang kanilang bahay. Hindi sana sang-ayon ang anak dahil ito lang ang alaalang mayroon sila ng ina na dating manunulat ng libro. Maya-maya pa umalis na ang mag-ama patungo sa airport, dumaan muna sila sa gas station para magpakarga kung saan nakilala nito ang gasoline boy na si Joo Park, ngunit hindi gumagana ang card payment sa gasolinahan. Wala ring dalang cash ang deputy at napansin ito sa gas boy na mayroon siyang master key, at dahil walang cash inutang na muna ni Jungwon ang bayad niya sa gas babayaran na lang pagbalik. Samantala, sa paliparan ang magkapatid na si Miran at Yura hindi natuloy ang flight dahil expired na pala ang pasaporte ni Yura, ang dalaga ay pambansang manlalaro ng golf at ang kapatid ang manager na hindi nito agad na asikaso. May lumapit sa kanilang matanda na napagkamalang kakilala si Yura, dumating ang asawa ng matanda na napag-alaman nilang may sakit pala ito sa pagkakalimot. Sa mga oras na yun masama ang panahon sa Seoul matapos mabalot ng sobrang kapal na fog ang buong paligid. Isa pang influencer ang mabilis na nagpapatakbo ng kanyang sasakyan sa kabila ng halos wala nang makita sa daan. Habang tinatahak ni Jungwon ang malabong kalsada, may convoy na muntik na siyang mabangga at may nakita ang anak na aso sa loob ng sasakyan nito na minamaneho ng militar. Maya-maya pa ang influencer na matulin na nagmamaneho ay muntikan ng bumangga. Subalit nang dahil sa nakaharang ang kanyang sasakyan sa daan hindi ito nakita ng kasunod, ito ang dahilan ng malawakang aksidente kung saan lahat ng sasakyan nagkarambola kabilang ang malaking tanker na sinakop ang isang bahagi ng kalsada. Sa gasolinahan, ang gasoline boy na pagbintangan ng may-ari na nagnakaw ng bayad ni Jungwon sa gasolina. Nang marinig nila sa radyo ang aksidente sa tulay nagmadali itong umalis upang singilin ang bayad ng tumakas na customer. Ang convoy naman ng militar nakasalubong ang matinding aksidente sa kabilang bahagi. Ang sasakyan nila sa likuran bigla na lang bumaliktad na nasaksihan ni Jungwon at ng anak ngunit pati siya bumangga maging ang truck ng militar at agad sinuri ng mga sundalo ang dalang package sa likod. Agad namang tinawagan ni Jungwon ang Defense Secretary upang ipaalam ang nangyayari at balak gamitin ang sitwasyon para sa kandidatura ni Hyun Baek, habang nag-alala ang anak nito sa tumaob na kotse na gustong tumulong pero pinigilan niya ang bata upang siya na ang lalapit. Ang lalaking kasama ng militar ay isang doktor na agad pinasuri ang mga dalang aso, ngunit wala nang sumasagot sa kapitan ng sundalo mula sa sasakyan at nang tingnan nakawala na pala ang mga ito sa kulungan kaya pinatay nila ang signal sa buong lugar. Dinala naman ni Jungwon ang doktor sa kanyang sasakyan na napansin ang pagkawala ng signal, nawala na din ang anak roon na kasalukuyang may nakitang aso na sinasaktan ng sarili, balak sana itong bigyan ng bata ng pagkain pero dumating ang ama na nag-alala sa kanya. Nagkalat rin ang iba pang mga aso sa mga nakaligtas sa aksidente. Pagbalik sa sasakyan may natanggap na order ang kapitan na mag-activate ng control program dahil paparating na ang helicopter para kunin ang mga aso. Narinig ni Jungwon ang lahat at alam niya ang protocol na ipinagbabawal ang paggamit ng chopper sa gitna ng fog. Nagpakilala siyang deputy security ng Blue House pero hiningi ng kapitan na makipagtulungan na lang ito sa kanila, ngunit balak pa ding pumalag ni Jungwon kaya ipinoses siya ng sundalo sa sasakyan. Sa tulay, nakarating na ang gasoline boy sa pinangyarihan ng aksidente at nakakuha ng kontrata para maghatak ng sasakyan, habang inaayos ng doktor ang programa na mimilit si Jungwon na pakawalan siya at nagbanta pero may sinabi ang doktor na pag hindi niya ito naayos agad mamamatay silang lahat.
Nang handa na sinimulan na ng militar ang Project Silence kung saan nakokontrol nila ang mga aso upang maging mabangis, inatake ng mga ito ang boses na target upang maibalik sa kulungan subalit ang isa sa mga ito hindi na sumusunod. Matapos makapasok sa kulungan pinaamo ulit nila ang mga aso ng nasa loob. Paparating na ding helicopter na sundo na may dalang kulungan ngunit ang alaga ng gasboy nakatakas. Pinakawalan na din si Jung-won na nagtataka kung bakit nakokontrol ng doktor ang mga aso. Sinabi lang ng doktor na tinatawag ang programa na Project Silence subalit nagkagulo ang lahat ng maiwan sa labas ang isa. Pag-angat ng kulungan, ang natitirang aso inatake ang helicopter hanggang sa mawalan ng control dahilan ng bumagsak ang helicopter at tinamaan ang kabli ng tulay. Sa tindi ng vibration nasira ang programa at nawalan na ng control ang doktor sa lahat ng aso kaya inatake ng mga ito ang mga survivor at pinagpapatay. Nailigtas ni Jung-won ang doktor at agad tumakas ang lahat upang makalayo sa lugar. Pero nakita ng bata ang gasboy. Wala sanang balak si Jung-won na iligtas pa ito ngunit mapilit ang anak. Pinasakay nila si Jo Park sa trunk bago pa inabutan ng aso habang iniligtas din ng bus driver ang ibang nakatakas sa pag-atake. Ngunit nang paalis na hindi nakalabas si Jung-won matapos kumalat ang apoy sa daan mula sa itaas, tinamaan ng kanilang sasakyan ng debris kaya ito nabangga ngunit ang mas delikado na habol sila ng aso. Sa mga oras na yun alam na ng Defense Secretary ang sitwasyon, napapaligiran na rin ng mababanggis na aso ang sasakyan kaya ginising nila ang doktor upang malaman ang nangyayari dahil marami ang napahamak. Ang doktor ang lumikha at trainer ng mga aso na pinwersa ng militar para i-reprogram, upang maging hunter na kinontrata ng US at Europe para maghunting ng terorista sa pamamagitan ng boses ng target. Nagawang makontak ni Jung-won ang secretary gamit ang radyo, na pag-alaman nitong toxic gas ang nilalaman ng tanker sa kanilang harapan at agaran silang pinalikas. Balak namang gamitin ni Jung-won ang sikretong programa upang pabagsakin ang may pakana na maaaring magpapataas sa ratings ng secretary, pero tumanggi ito dahil sasabit sila magmula nang maupo si Hyun-baek na aprubahan ng Blue House ang proyekto at maaari silang masangkot. Biglang sumabog ang tanker sa kanilang harapan, buti na lang may dumating na bus para iligtas sila kaya agad lumabas ang mga ito habang balak namang itago ni Jung-won sa lahat ang nangyayari. Hiniling niyang SWAT team ang ipadala upang patayin ang mga aso ngunit dahil sa malakas na pagsabog nahati ang tulay. Nang magawa nilang makaligtas sa muntikang pagkakahulog, pinagtakpan ni Jung-won sa mga survivor ang patungkol sa mga aso sa kabila ng alam ng gasoline boy ang katotohanan. Habang patungo na roon ang SWAT team, kinausap ni Jo Park si Jung-won sa pagsisinungaling nito sa mga pasahero. Para mapatahimik pinapili ito ng deputy na makakatanggap siya ng pabuya mula sa gobyerno bilang katapangan sa pagligtas ng buhay o pare-pareho silang mamamatay pag nilapas sila ng aso sa labas. Hindi nagtagal, dumating na ang mga SWAT para iligtas ang mga survivor. Walang makitang aso ang team kaya pinalabas na ang lahat sa tugon ng Defense Secretary para dalhin sila sa ligtas na lugar. Ayaw namang sumama ng doktor sa takot dahil alam niyang nasa paligid lang ang mga aso, pero sa pilitan itong isinama ni Jung-won dahil ito ang kanyang saksi sa lahat ng pangyayari. Nang magsimula ng lumakad ang lahat nakita nila ang mga karumaldumal na ginawa ng mga aso kaya takot na takot ang doktor dahil alam niyang hindi titigil ang mga ito sa target, bigla na lang nagtunugan ang mga sasakyan sa paligid kung saan sumugod na sa kanilang kinaroroonan ang mga aso. Nang suriin ng SWAT doon na napatay isa-isa ang mga ito maging ang ilan sa mga survivor hindi nakaligtas, hindi makagalaw si Jung-won sa takot ngunit nawawala ang kanyang anak. Inatake din ito ng aso buti na lang nakawala siya at iniligtas ang anak na ayaw pa sanang bitawan ang libro ng ina. May dumating pang aso sa malapit pero tinulungan sila ng isang SWAT bago napatay, agad nang nagtago ang mag-ama sa ligtas na lugar kung saan nakapasok sila sa ilalim ng bus. Ngunit nawawala ang radyo ni Jung-won na tanging pag-asa para makahingi ng tulong. Malapit na ring babagsak ang tulay kaya bumalik siya upang hanapin ang radyo. Nakuha niya rin ang libro at ilang mga kagamitan para makaligtas habang nagtatago rin pala ang doktor sa loob ng bus at nakahanap ng daan paakyat. Nakita naman ni Jung-won ang ilang natitirang nakaligtas. Alam na nila ngayon ang katotohanan matapos sabihin ng gasoline boy ang totoo sa kanila. Humingi na lang ng tawad si Jung-won sa mga survivor at kinumbinsi ang lahat na tumakas. Gamit ang gasolina gumawa sila ng apoy at kinontak ang secretary sa kanilang direksyon pero nababalot ng toxic gas ang dulo ng tulay mula sa tanker. Sa kabilang dulo sila pinapapunta dahil may rescue team nang naghihintay sa kanila roon.
Agad silang nagtungo sa bus para may masakyan patungo sa dulo, subalit ayaw silang pagbuksan ng doktor ng pinto sa takot na mapasok sila sa loob ng mga aso. Nang magsimulang sumalakay ang mga aso, buti na lang takot ang mga ito sa apoy, ngunit nakagat ang matanda nang hindi pa sila makapasok kaya gumawa ng paraan ng gasoline boy upang bugawin ang mga ito. Gumamit din ng flare si Jung-won dahilan ng natakot ang mga aso. Nagkaroon ng pagkakataon ng anak na pagbuksan sila ng pintuan at tinuruan naman ni Joe Park ang doktor ng leksyon sa ginawa. Ang problema, wala rin palang susi ang bus. Naalala ni Jung-won na mayroong master key ang gasoline boy na maaari nilang magamit. Hindi na ito nakapalag at ginamit niya ang susi para mapaandar ang bus. Handa na rin ang snipers para sa rescue operation, ngunit nakasalalay ang nagaganap ngayon sa kandidatura ni Hyun-baek pag nalaman ng publiko ang Project Silence. Hindi nagtagal narating na nila ang dulo, subalit nagkalat ang mga aso sa labas. Tumawag si Jung-won sa control upang ipaalam na handa na sila pero walang sumasagot sa kabilang linya. Sinusubukan niyang tumawag ngunit wala talaga at nalalapit na din ang pagbagsak ng tulay. Sinisisi na si Jung-won ng ibang survivor kung bakit sila naniwala sa kanya, kaya nagpa siya itong gawing pain ng doktor. Tutal kasalanan niya naman ang nangyayari pero tumutol ang anak. Gumawa na lang sila ng patibong upang ikulong ang mga aso sa loob ng bus sa pagtatago sa ilalim, ngunit binawian na ng buhay ang matanda na nakagat habang matagumpay ang kanilang plano na maikulong ang mga aso sa loob. Tumakas na agad ang lahat pero ang matanda ayaw iwan ang namatay na asawa. Kinumbinsi ito ni Jung-won ngunit nalaman ng aso ang daan pababa pero sinakripisyo ng matanda ang sarili upang iligtas sila. Balak pa din itong tulungan ni Jung-won pero pinigilan siya ni Joe Park dahil pag binuksan niya ang pinto lahat sila mamamatay kabilang ang kanyang anak. Kumalma din si Jung-won subalit ang malaking problema, walang rescue na naghihintay sa kanila sa dulo ng tulay. Nang malaman ng doktor ang pangalan ng kausap niya sa kabilang linya ng radyo mula sa anak, si Hyun-baek Jung pala ang may pasimuno at nasa likod ng Project Silence, na ang ibig sabihin pinapaikot lang si Jung-won at balak silang isakripisyo upang pagtakpan ang kasalanan dahil nakilala lang naman niya ito sa Blue House. Gayunpaman, plano niya na lang pumunta sa kabila kahit may nakakalaso na gas bago pa gumuho ang tulay, ngunit may malaki na naman silang problema dahil naiwan ng gasoline boy ang susi sa loob ng bus. Nakita ng doktor ang kulungan at naalala na doon niya nalaglag ang laptop na maaari nilang makontrol ang mga aso. Agad naghanap ang mga ito habang naghahanda din ng iba at sa kabutihang palad nakita ng doktor ang laptop para akitin ang mga aso sa kulungan upang makuha ang susi. Si Jung-won na ang nagpresenta bilang pain na hindi pwedeng magkamali dahil pag nangyari yun mamamatay silang lahat. Nang sisimula na ang plano, hiniram niya ang libro ng anak upang gamitin sa pag-record ng boses at nangakong ibabalik ito na ang ibig sabihin makakaligtas ang ama. Naghahanda na rin si Yura upang gamitin ang kanyang talento sa pagwasak sa salamin at inamin sa kapatid na alam niya talagang expired na ang pasaporte, hindi niya lang sinabi dahil natatakot siyang maglaro. Nang handa na ang lahat, sinimula na ng doktor ang pag-activate sa programa. Nang gumana agarang ginawa ni Yura ang kanyang parte sa pagbasag ng salamin at nakita ang galing niya sa golf. Hindi nagtagal nakalabas na ang mga aso na agad sumugod sa kulungan habang dali-daling kinuha ng gasboy ang susi, subalit may natitira pa palang isa sa loob. Tumakas na ito ngunit inatake sila ng aso pero nagsimula na rin bumagsak ang tulay kaya nabaling ang atensyon ng aso sa mga kasama. Nanganganib ding mahulog ang kulungan kung saan naroon sa loob si Jung-won nakakulong. Ayaw nitong magpatulong upang hindi na sila madamay, pero ang anak ayaw ding magpaawat na iligtas ang ama bago pa mahulog sa kabila ng panganib. Tamang-tama namang umabot ang bata at nang malaman ni Joe Park na nakakabit na ang panghila, agaran niyang hinatak ang kulungan kung saan nagawa nitong maipasampa at mabilis na tumakas sa gumuguhong tulay patungo sa direksyon ng nakakalasong gas. Bago pa tuluyang bumagsak ang tulay, nakatawid na din sila sa kabilang bahagi, ngunit naputol pala ang tali ng kulungan na inakala ng lahat wala na ang mag-ama, pero nakaligtas din pala ang mga ito mula sa bumagsak na tulay. Matapos ang matagumpay na pagtakas, nakaabang na ang lahat para sa mga survivor. Naroon din ang Defense Secretary na nag-aabang at nang makitang si Jung-won ang nakasakay, nagpanggap itong masaya sa pagkakaligtas ng kaibigan. Pero hindi niya namaloko si Jung-won sa pagpapahamak nito sa mamamayan, lalo sa ginawa na maraming namatay na inosenteng tao. Mayroon siyang ebidensya sa sekretong programa na kagagawa ni Hyun-baek sa pakikipagtulungan ng doktor. Sa huli, napagdesisyonan ng anak ni Jung-won na hindi na ito tutuloy na mag-aral sa abroad upang samahan ang ama. Nasa maayos na din ngayon ang lahat ng survivor na nakaligtas sa trahedya.
Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!